Naging kaibigan ng nanay ko si Ate Mildred at mabait siya sa aming magkakapatid. Madalas siya sa amin para makipagkwentuhan kay nanay. Lagi niya kaming dinadalhan ng ulam at kung ano-ano pang pagkain. Gusto lang daw niyang makatulong at ang kapalit lang nun ay ang paminsan-minsang pag-uutos sa akin. Isang araw pinatawag ako ni Ate Mildred dahil may ipapagawa raw sa bahay nila. Agad naman akong pumunta. Ipinaayos lang naman ang tumutulong gripo sa kanilang banyo. Madali lang yon kaya't naggawa ko agad. Nakapang-basketball shorts lang ako noon at nakasando. Kahit binatilyo pa lang ako ay malaking bulas ang aking katawan at laging nakabalatay ang katambukan ng aking harap. Pagkatapos may ayos ang tulo ng gripo ay gusto ko na sanang umalis. Pero pinigilan ako ni Ate Mildred. Hinarang ako sa sala bago dumukot ng 2 dadaanin sa bulsa ng duster niya at inabot sa akin. Ayoko sanang tanggapin, pero pilit na inilagay sa aking palad. Sabi huwag akong mahiya dahil hindi raw naman bayad yun, kundi pambili ko raw ng merienda. Sa totoo lang, Adviser T, kahit 1 linggo akong magmerienda ay hindi mauubos ang 200 piso. Kinuha ko na rin para ipandagdag sa baon sa eskwelahan. Nagpasalamat ako pero biglang nakaramdam ng pagkapahiya nang mapansing nakatitig siya sa aking bukol sa harap. Pagkatapos ay ngumiti sabay sabing, binata na raw pala ako. Dahil noon ay agad na nabuhay ang alaga ko at unti-unting nagalit. Lalo tuloy lumaki ang bukol kaya't pilit kong itinago sa suot kong sando. Bago ako tuluyang umalis ay tinanong ni Ate Mildred kung may ginagawa raw ako tuwing Sabado. Iling lang ang naging sagot ko dahil nga hindi ako mapalagay sa aking namumukol na pagkalalaki. Kung pwede raw ay pumunta ako bago mananghalian at nagbilen na huwag ko raw sasabihin sa aking nanay. Tumango na lang ako habang pilit kong ibinababa ang aking sando para huwag niyang mapuna ang walang tigil na pagkislot ng aking alaga. Sa totoo lang, Adviser T, habang papauwi ay naglaro agad ang aking imahinasyon sa anyaya ni Ate Mildred. Naisip ko na bakit hindi dapat sabihin sa nanay ko ang pagpunta sa kanila. Huwebes nang gawin ko yung gripo kaya't halos 2 gabi akong hindi mapakali sa paghihintay ng Sabado. Kung ano-anong kalaswaan ang naisip ko. Alam ko kasing may ibang gustong ipahiwatig si Ate Mildred kaya't pinapunta ako ng araw ng Sabado. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagnanasa sa aking murang katawan. Dahil doon, puro jacks ang inatupag ko sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa amin pagdating ng Sabado. Nandyang na-imagine ko na kinukubabawan ko siya at kung ano-ano pang posisyon na gusto kong gawin sa isang babae. Sabado pa lang ng umaga ay nagpaalam na ako sa aking ina na may pupuntahan kami ng mga kaibigan ko. Pinagalitan pa nga ako dahil hindi na raw ako napapakinabangan sa bahay tuwing Sabado at Linggo dahil puro barkada ang aking ina at tupag. Nangako ako na sa susunod na weekend ay mag-i-stay na ako sa bahay para makatulong sa kanila. Ngumiti lang ang nanay ko at pinayagan na akong umalis. Naligo ako ng todo bago nagpunta kina Ate Mildred. Nanakbo pa nga ako sa sobrang excitement. Nadatnan kong bukas ang gate at bahagyang nakaawang ang pintuan ng bahay.